Sa malamig na simoy ng Kapaskuhan, hindi mo aakalain na may mga lihim na nagkukubli sa dilim. Ang kwento ni Arvin ay magdadala sa atin sa isang probinsya kung saan ang mga Christmas lights ay hindi lang palamuti, kundi paanyaya ng isang multo. Isang babaeng nakaputi ang naghahanap ng kasama sa lamig at sa isang gabing puno ng kuryosidad, may isang kaibigan ang hindi na nakabalik. Pakinggan ang nakakatakot na kwento kung paano ang isang simpleng pag-usisa ay nauwi sa isang trahedya na bumabalik tuwing Pasko. May nakapagsabi sa akin na ang mga horror stories daw ay para lang sa mga buwan ng Oktubre at Nobyembre. Hindi raw bagay ang mga nakakatakot na kwento sa mga buwan ng Kapaskuhan. Hindi ako sumasang-ayon sa ganoong pananaw. Para sa akin, ang mga horror stories ay walang pinipiling panahon. Parang pag-ibig, walang pinipiling oras, lugar o pagkakataon. Basta dumarating na lang. Kaya naman sa mga nagsasabing hindi bagay ang mga horror stories sa Kapaskuhan, ito ang sagot ko sa inyo. Isang karanasan na nangyari mismo sa panahon ng Kapaskuhan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Arvin. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na nangyari sa akin noong Pasko. Sana po ay magustuhan ninyo ang kwento ko. December 24, 2010, sa probinsya namin. Ang daming Christmas lights na nakasabit sa mga bahay. Ang daming pagkain na niluluto. Amoy na amoy mo sa buong barangay. Sa amin, naghahanda na rin sila mama. Ako naman, nakatambay lang sa labas. Nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay namin na kasing edad ko lang din. Si Lolo Tino, yung pinakamatanda naming kapitbahay, lumapit sa amin. Sabi niya, may multo raw doon sa may ilog. Kapag daw may nakikita kang Christmas lights na kumukuti-kutitap doon sa may ilog, huwag mo raw lalapitan. May multo raw na naghihintay sa mga makakakita noon. Tinanong namin si Lolo Tino kung anong klaseng multo. Sabi niya, isang babaeng nakaputi raw na naghihintay ng makakasama sa lamig. Tuwing Pasko lang daw nagpapakita yung babaeng nakaputi. Kapag Pasko, naghahanap ng makakasama sa lamig. Sabi ni Lolo Tino, marami na raw ang nawawala dahil sa babaeng nakaputi. Pero hindi lang daw kumakahalat ang balita dahil ayaw ng mga nawalan na pag-usapan pa ang tungkol doon. Parang hindi naman ako naniwala sa sinabi ni Lolo Tino. Sa tingin ko, parang kwento lang ng matatanda yon para takutin kami. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, baka naman pinagtitripan lang tayo ni Lolo Tino. Pero si Lolo Tino, kilala namin yon na hindi nagbibiro. Kaya lang parang hindi naman kapanipaniwala yung kwento niya. Paano magkakaroon ng Christmas light sa ilog? Wala namang kuryente doon. Isa pa, kung may nawawala man dahil sa multo, siguradong kakahalat ang balita sa barangay namin. Pero wala namang kaming narinig na ganon. Sabi ko sa mga kaibigan ko, alamin natin kung totoo yung sinasabi ni Lolo Tino. Sabi ko, kapag may nakita tayong Christmas lights sa ilog, lapitan natin. Baka naman may naglalagay lang talaga ng ilaw doon. Pumayag naman sila. Sabi ko, mamayang gabi magpunta tayo doon. 8:00 ng gabi, nagkita-kita kami doon sa may kalsada. Yung kalsada na sinasabi ko, yun yung kalsada na papunta doon sa ilog. Madilim yung kalsada na yun kasi wala nang mga bahay na nakatayo doon. Kung may flashlight ka, hindi mo makikita yung dulo ng kalsada. Sabi ko sa mga kaibigan ko, maglakad lang kami. Wala namang mawawala kung susubukan namin. Nasa kalagitnaan na kami ng kalsada nung makarinig kami ng mga nagkakantahan. Mga bata na nagkakaroling. Napahinto kami sa paglalakad. Tumingin-tingin kami sa paligid. Pero wala namang kaming nakitang mga bata. Sabi ko, baka naman may mga bahay lang na malapit dito na nagkakaroling. Naglakad ulit kami, pero habang naglalakad kami, nararamdaman namin na lumalamig yung hangin. Sabi ko, baka umulan na. Kaya kailangan naming bilisan yung paglalakad. Nakarating kami dun sa ilog pero wala naman kaming nakikitang Christmas lights. Sabi ko sa mga kasama ko, baka naman pinagtitripan lang talaga tayo ni Lolo Tino.
Pero nung pauwi na kami napansin ko na parang umaagos pabalik yung ilog. Tinanong ko yung mga kasama ko kung napapansin din ba nila yon. Sabi nila, oo raw. Kaya bumalik kami doon sa ilog. Tapos doon namin nakita yung kuweba na nasa ilalim ng ilog. May mga Christmas lights doon sa loob ng kuweba. Mga lobo, mga lumang dekorasyon ng Pasko. Sabi ko, baka yun yung sinasabi ni Lolo Tino na Christmas lights. Pero parang kakaiba kasi hindi naman namin yun nakita nung dumating kami. Pumasok kami doon sa kuweba at ramdam mo agad yung kakaibang lamig sa loob. Yung mga anino ng mga Christmas lights parang gumagalaw sa dingding. Sa gitna ng kuweba may malaking butas na punong-puno ng tubig na parang nag-aanyaya sa amin lumapit. Nung lumapit ako doon sa butas, nakita ko yung refleksyon ko sa tubig. Pero hindi ko refleksyon yung nakikita ko. Isang babae na nakaputi na parang siya yung multo na sinasabi ni Lolo Tino. Yung mukha niya parang nabubulok na. Yung mga mata niya parang sinilaban. Napaatras ako. Tapos narinig ko yung pag-iyak ng babae. Napatingin ako sa paligid pero wala naman akong nakitang babae na umiiyak. Yung mga kasama ko, tinanong ko kung naririnig din ba nila yung pag-iyak. Sabi nila, oo raw. Pero hindi lang daw pag-iyak yung naririnig nila. May mga boses daw na tumatawag sa kanila. Tumakbo na ako palabas ng kuweba. Pero nung nasa labas na ako, narinig ko na yung pag-iyak ng babae ay naging sigaw. Nilingon ko yung mga kasama ko. Pero si Dindo na lang yung kasama ko. Sabi ko kay Dindo, tumakbo na kami palabas, pero si Dindo nakatayo lang siya. Sabi niya may tumatawag daw sa kanya. Sabi ko, wala. Tumakbo na kami palabas, pero hindi siya gumagalaw. Tapos nakita ko na may babaeng nakaputi na nakahawak sa balikat niya. Tumakbo na ako palabas, hindi ko na siya nilingon. Sabi ko, hintayin ko na lang siya sa labas. Pero habang naghihintay ako, parang may malamig na hangin na dumaan at alam ko na hindi na siya babalik. Nakakatakot isipin na baka kasama na siya ng babaeng nakaputi. Pero ilang oras na akong naghihintay sa labas, hindi pa rin siya lumalabas. Kaya tumakbo na ako pa uwi. Hindi ko sinabi sa mga magulang ni Dindo kung ano yung nangyari. Hanggang ngayon hindi ko mapatawad ang sarili ko. Tuwing naiisip ko si Dindo, parang may bumibigat sa dibdib ko. Sa tuwing Pasko, palagi kong naaalala yung gabing yon. Sinabi ko lang na nagpunta kami sa ilog pero nawala siya. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko doon sa kuweba. Pero tuwing Pasko, nag-aalay ako ng kandila para kay Dindo at sa iba pang mga nawawala. Totoo pala yung sinasabi ni Lolo Tino. Hindi lang kumakalat ang balita dahil ayaw ng mga nawalan na pag-usapan pa ang tungkol doon. Kaya pala, tuwing Pasko lang nagpapakita yung babaeng nakaputi. Dahil daw sa lungkot at lamig ng Pasko, naghahanap ito ng makakasama. Parang gusto niyang may makasama sa kalungkutan niya kahit na ibig sabihin nun ay may mawawala. At dahil sa katangahan ko, nadagdagan pa ng isa yung nawawala dahil sa babaeng nakaputi. Nakakatakot isipin na ang simpleng kuryosidad ay nauwi sa pagkawala ng isang kaibigan. Kaya mga listeners, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat sa mga Christmas lights na kumukutitap sa dilim.